devotion po. Ang aking babasahin for today ay ang nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. So bago ang lahat, Lord, thank you Lord for this day. Thank you Lord for the life. Thank you Lord for the my employers. Thank you Lord for sa part na to. Thank you Lord po sa mga manonood. Nawa ito'y munting aking channel ay daan po sa kanila Lord, na ikaw po ang maparangalan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay Lord. At sa aking pamilya po sa Pilipinas, hindi po maiksi ang iyong mga kamay Lord, nahipuin po sila, na naway kasama ko po sila sa paglilingkod in God perfect time Lord. In Jesus name I pray, Amen. So basahin ko po, nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Ito po, ang ginagamit ko po is ang Tagalog, ang Biblia. Mababasa po ito sa chapter 20, verse 11 hanggang 18. Ang sabi po dito, ngunit si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak siya, yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel na nakaputi na nakaupo sa higaan ng katawan ni Jesus. Ang isa ay sa ulunan at ang isa ay sa paanan. Sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay." Pagkasabi nito'y siya'y lumingon at nakitang nakatayo si Jesus. Subalit hindi niya alam na iyon ay si Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Ang kanyang pag-aakalang iyon ay hardinero, ay sinabi niya sa kanya, "Ginoo, kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabihin mo sa akin kung saan mo siya nilagay at siya ay aking kukunin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Maria." Humarap siya at sinabi sa kanya na wikang Hebro, "Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at ang iyong Ama, sa aking Diyos at iyong Diyos." At pumunta si Maria Magdalena at ibinalita sa mga alagad, "Nakita ko na ang Panginoon." At sinabi niya sa kanila na sinabi niya na ang mga bagay na ito ay sa kanya. Ituloy ko po, nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Nang magkalapit, magdadapit hapon na ang araw na iyon, ng unang araw ng linggong, habang nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot sa mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Kapayapaan ang sumasa inyo." At masabi niya at ito ay kanyang ipinakita sa kanilang mga kamay at tagiliran. Kaya't ang alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi sa kanila ni Jesus, "Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng aking Ama, ay isinugo ko rin naman kayo." At nang masabi niya ito at sila'y hindi hiningaan niya at sa kanila'y sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung iyong patawarin ang kasalanan ng sinuman, ang mga iyon ay pinapatawad sa kanila. Sinumang hindi Sinumang hindi ninyo patawarin ng kasalanan, iyon ay hindi pinapatawad." O, di po ba ang ganda nitong mensahe na to? So, kita nyo guys, si Jesus Christ, ang una niyang pinakitaan is si Maria. Di
ba? Maria. Ibig sabihin, ang unang nakakita sa kanya na nabuhay is si Maria. So, ibig sabihin, sa henerasyon natin ngayon, mapababae, mapalalaki, kailangan tayo talaga mag-aaral po ang salita ng Panginoon. Dahil by generation at generation, kumbaga, tayo po yung nagtutuloy. Kagaya ngayon, tayo po yung henerasyon, tayo po ang magpapatuloy. Huwag po nating hayaan na ang manaig po ang makamunduhan. Alam niyo po ang makamunduhan, kung titignan niyo guys, mas marami po sila. Mas marami po sila kahit nasa congregation minsan. Alam niyo, kahit nasa congregation minsan, lalo na ang napuntahan natin or hindi naman, but I do believe na meron din naman na nahalo sa may totoong nagtuturo sa hindi. Parang ano lang po yan parang fruit salad. Parang fruit salad, bakit? May matamis, may maasim, kung ikahalin tulad natin sa mga tao, may mabuti, may masama. Di po ba? Dalawa lang klase lang po yan. So, wag po nating hayaang ang ating paumuhay po guys is mabalot ng makamunduhan. Alam mo po yung makamunduhan, yung puro na lang nakikita, kagaya ng gusto ko ng kotse, gusto ko ng mga alahas, gusto ko ng maraming asawa. Makamunduhan po ang tawag doon. Pero ang hindi makamunduhan is yung ipinapahayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga kapwa na kailangan po tayong mag-repent at mamuhay po tayo ayon sa kaaya-aya sa Panginoon, na sa ating Panginoon. O, kita mo nyo, di ba? Babae siya. So, hindi po dapat natin underestimate ang mga nagpapayag ng mabuting salita. Dahil, kita nyo, si Maria ay nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak siya, yumuko at tumingin sa loob ng libingan. At nakita niya ang dalawang anghel at nakaputi at nakaupo at hinigaan ni Jesus at siya'y ulang paanan. Sinabi nila sa kanya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanya, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon, hindi ko alam kung saan nila inilagay." Kita niyo po, nung nawala si Jesus Christ doon, di ba? Parang sa buhay po natin niya, pag wala ang Panginoon or Jesus Christ sa ating araw-araw, di po ba lagi tayong balisa? Wala kang pera, balisa, puro balisa. Pero alam niyo po, tingnan niyo po yun, pag may Jesus po tayo sa ating araw-araw, may pera ka o wala, kahit lait-laitin ka, alam mo, panatag pa rin yung kalooban mo. Unang-una po yan, makikita natin sa ating pang-araw-araw. Pag working, nagtatrabaho ka, kahit saan ka nagtatrabaho, kailangan yung pamumuhay mo as a Christian talaga, totoong Christian, nakikita mismo sa loob, hindi lang po panlabas. Kasi po, most of the time, ang iba, masabi lang na Kristiyano, donate dito, donate dito, hindi po yun. Kahit i-donate nyo po lahat ang inyong mga arian, kung ang pakay nyo naman po hindi for God's glory, alam nyo, useless, sayang lang. Kumbaga, matulog ka na lang pag ganun. Kasi ang papuri ng Diyos ay kailangan mong maisabuhay ng tama. Unang-una po sa ating sarili muna. Kasi kung ang sarili po natin is maayos, magre-reflect po yan sa ating pamumuhay. Maaano nyo po yan talaga guys. Makikita nyo mismo. Hindi nyo po maluloko ang inyong sarili at ang Panginoon. Maluloko nyo po ang iba, pero ang sarili nyo po, alam nyo po kung saang estado na po kayo. So, kaya sinabi dito, di ba? Sa kanya ni Jesus, huwag mong hawakan, di ba? Nung nakita na ni Maria, sinabi niya sa kanya ni Jesus, Maria, humarap siya sinabi niya sa kanya, "We come Hebrew, Rabboni," na ang ibig sabihin ay guro. Sinabi niya sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama. Ngunit pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin, aakyat na ako sa aking Ama, sa aking Diyos ang inyong. Okay, titignan nyo dito, inaalaw ni Jesus Christ na ang mga babae ang magpahayag ng mabuting salita. Kasi yung ibang interpretation, madalas kong nakita, hindi pinapayagan ang mag-share ang mga babae. But nung talagang
talagang inaaral ko yung Biblia. Hindi naman sinabi totally na hindi eh. Yung iba nilang sinasabi sa about Corinthians po yun is yung mga mag-asawa po yun, yung mga mag-asawa, yung nag-argue. But kung titingnan natin sa may Acts, iaano ko rin po yun, i-explain ko rin pagdating ng araw. Kasi ang ganda pong aralin ang Bible para hindi po tayo malito. Basa po guys. So sinabi dito, di ba? Huwag mo akong hawakan. So ibig sabihin, yung wag mo nating hawakan yung hindi pa siya as in umakyat. So kailangan siya umakyat muna sa taas hanggang pababa. But sinabi niya dito, pumunta ka sa aking mga kapatid. O di ba inutusan niya mismo si Jesus si Maria. Pumunta ka. Ibig sabihin yung pumunta ka, ipahayag, di ba? Pwedeng ipahayag sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking ama, ang iyong ama sa aking Diyos at ang inyong Diyos. So, iisa ang ating Diyos. Pumunta si Maria Magdalena at pinamalita sa mga alagad at nakita ko ang Panginoon at sinabi niya sa kanila at sinabi ang mga bagay nito. O kung titingnan nyo, babae ang unang nakakita na nabuhay ang Panginoong Hesus. O ituloy ko po, nang magdapit hapon ng araw na iyon, sa unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto at kinaroonan ng mga alagad dahil sa takot ng mga Hudyo, dumating si Jesus at tumayo sa gitna sa kanila. Sinabi, kapayapaan ang sumasa inyo. Diba? Kapayapaan ang sumainyo at masasabi niya ito sa kanyang ipinakita sa kanila ang kanyang kamay at tagiliran, kaya't ang mga alagad ay nagalak nang makita nila ang Panginoon. O kita niyo, pag may Panginoon po tayo sa ating buhay, nagagalak po tayo sa ating pamumuhay. Sabi ko nga po, ulit-ulitin ko, ang totoong kagalakan po ay tayo'y magbukas sa mga iba at ipagpatuloy natin ang pagbabasa ng salita ng Panginoon at ipamahagi po natin sa mga ating nakakasalimuha. Kagaya po ng aking ginagawa, ito po ay isang tulong po sa mga nagsasaliksik, lalo na po yung mga baguhan. As sinabi po dito, muling sinabi sa kanila ni Jesus, kapayapaan ang sumasa inyo. Kung anong sinugo ko, ako ay sinusugo ko rin naman kayo. Di po ba? Kung anong sinabi ng Panginoon sa atin, yun din ang dapat nating ginagawa at susundin din natin. Kung may mga ma-encounter na tayong mga kaibigan, sabihin din natin na pwede po silang magpayag ng salita ng Panginoon. So hanggang dito na lamang po at naway kayo rin po guys, magbasa po kayo ng Bible dahil ito po ang tunay na buhay sa ating pang-araw-araw. Have a nice day!